Please turn your Bibles now to Romans chapter 11, verses 33 to 36. Romans chapter 11, verses 33 to 36. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been His counselor, or who hath first given to Him, and it shall be recompensed unto Him again? For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Mga kapatid, narito po ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Alam nyo, dalangin ko po na naging kapakipakinabang po nawa sa ating lahat ang maikling serye ng pag-aaral na isinagawa natin patungkol sa mas kilala muli sa pamagat na The Five Solas. Naniniwala po akong mahalagang matalakay nating isa-isa at magkakahiwalay ang 5 foundational theological principles na ito ng layunin ay upang mas lalo natin maunawaan. Gayon pa man, dapat din pong maging malinaw sa ating ang mga ito, bagamat tinalakay nating magkakahiwalay, ay may malaki pong kaugnayan sa isa't isa. Lalo na sa final statement na ito, Soli Deo Gloria. Mahalaga ito sapagkat ito po kasi ang siyang tila baga nagsisilbing parang isang glue o pandikit na nagpapanatili sa lahat na magkakasama at magkakaugnay. Nililinaw po nito na ang ultimate purpose ng ating kaligtasan, ang ultimate purpose and goal ng ating katubusan ay ang kaluwalhatian at ang karangalan ng Diyos at ng Diyos lamang. Sinasabi natin, idinideclare natin that we are saved only by grace alone, through faith alone, in Christ alone, as revealed in Scripture alone, to the glory of God alone. Hindi po ba tayo magpapasalamat? Hindi po ba tayo pupuri sa Diyos? Una, sapagkat ipinahayag niya, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Kung hindi niya po yun ginawa, walang paraan na makilala natin siya. At kung magkagayon, paano tayo makalalapit sa kanya? Alam nating isang malinaw na pagpapatiwakal ang mamuhay ng malayo sa Diyos. Pero kung hindi siya magpapakilala sa atin, paano tayo makalalapit sa isang hindi nating kilala? Paano natin masasamba siya? Muli, minsan ay sinabi ni A.W. Pink, an unknown God can neither be trusted, served, nor worship. Tuluyan po tayong mapapahamak kung hindi siya magpakilala sa kanyang sarili. At wala nang ibang pwedeng paraan. Maliban ang gumawa siya ng unang hakbang. Maliban ang mag-take siya ng first initiative. Sapagkat malinaw, gaya na rin ng
Mababasa natin sa John 3:27, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Pero salamat na lamang sa ating Panginoong Diyos sapagkat nagpahayag po siya ng kanyang sarili sa atin. Una ay sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Walang isang tao dito ang pwedeng masabi na wala siyang idea na mayroong Diyos. Sabi nga, lahat ay mayroong sense of deity or sensus divinitatis. Maaring pinipilit nating isuppress yung sense of divinity na yan o sense of deity na yan. Pero pigilan man natin ang ating sarili, hindi nito maidideny yung sentido, yung consciousness na mayroong umiiral na supreme being. At yan mismo ang pinatutunayan ng Romans chapter 1. Familiar verses to us. Verses 19 to 20. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Pero higit pa po dito, ipinauunawa din ng ating Panginoong Diyos sa atin, hindi lamang kung sino siya, hindi lamang kung ano ang mga katangian niya, kundi maging ang kalooban niya, lalo na po pagdating sa usapin ng kaligtasan, lalo na po pagdating sa usapin ng katubusan. At ito po ay ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng gospel. Kaya sinasabi natin, sola Scriptura. Sinabi ni Paul sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Faith comes by hearing. Hearing of what? Sola Scriptura, of God's Word. At ang malinaw na sinabi dito, the gospel of Christ is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jew first, and also for the Greek. At mula po sa mga kapahayagan ng kanyang mga salita, nagagawa na po nating siya sa atin. Nagagawa na po nating patunayan ang veracity. Hindi tayo sumusunod na bulag sa pamamagitan ng bulag na pananampalataya. Hindi po. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ipinahayag sa atin, nagagawa po nating siya sa atin at dapat nating siya sa atin. At nagagawa po nating patunayan ng veracity, patunayan ng truthfulness ng mga aral na nakapaloob sa tinatawag nating doctrines of grace. Nauunawaan natin halimbawa na ang tao ay totally depraved. Romans 3, walang matuwid, wala kahit isa. Nauunawaan natin na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang bahagi ng kanyang katauhan ang hindi naapektuhan ng kasalanan. Yun po ang kalagayan ng bawat isa atin sa harapan ng Diyos, hiwalay kay Kristo. Pero mayaman po sa biyaya, mayaman po at masagana sa kaawaan ng Diyos. Solas gratia, amen? Na bagamat ganito ka-helpless ang kalagayan ng bawat tao, bagamat ang deserve ng tao dahil dyan
Ang marapat sa kanya ay ang mabigat na kaparusahan ng Diyos, pero nagbigay ang Diyos ng pag-asa. Niloob niyang humirang, niloob niyang tumawag ng kanyang mga ililigtas. At binigyan po niya sila ng pagkaunawa. Tinanggal po ng ating Panginoong Diyos ang tagabulag sa ating mga mata. Binigyan niya sila o tayo ng buhay. Tinatawag nating regeneration. Buhay mula sa espiritual nating kamatayan dahil sa kasalanan. Hindi po nagbigay ang Diyos ng listahan. Hindi nagbigay ang Diyos ng checklist ng mga dapat nating ma-accomplish o dapat nating magawa o dapat nating matupad upang mabigyan natin ang lugod ng Diyos. Hindi po yun ang kanyang ibinigay. Itinilagan niya na sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sola fide. Romans 5, amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, maaari tayong mapawalang sala. At ang maganda, mga kapatid, ang pananampalatayang ito'y hindi self-generated. Ang pananampalatayang ito ay hindi self-produce. Ito po ay grasyang galing sa Diyos. Upang anya, wala tayong maipagmapuri. Wala tayong maipagmalaki sa Diyos. Talagang wala tayong maipagmamapuri sa Diyos sapagkat we have already missed the mark. Sablay tayo. Amen? Sablay tayo. Hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian at hindi tayo nakaabot sa katuwiran ng Diyos. Jesus Christ alone, brothers and sisters. Jesus Christ alone, solus Christus, was able to satisfy the righteous requirements of God. He alone died a sacrificial death by which He alone satisfied the fury of God's wrath. Siya po ang nagtakip, siya ang nag-cover sa atin, siya ang nagbihis sa atin ng kanyang katwiran upang makatayo tayo sa harapan ng lubhang banal na Diyos. Makatayo tayo sa kalagayang pinawalang sala. Amen. Makatayo tayo sa kanyang harapan na itinuturing na matuwid. Yan po ay sa kabila ng ating nakaraan. Yan po ay sa kabila ng kung sino at ano tayo noon. At sa liwanag ng lahat ng yan, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Ang mga katagang ito, at tangi na lang pong nasambit ni Paul. Habang pinagbubulay-bulayan niya ang lubhang kadakilaan ng soberenya ng Diyos sa kaligtasan. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na talagang mamangha. Tunay na humanga sa walang sukat na karunungan ng Diyos na siya namang malaunan ay nagbunsod sa kanya tungo sa isang diwa ng taos-pusong pagsamba. Hindi marok ang kaalaman, hindi masukat ang karunungan ng Diyos o the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. Pansinin ninyo, hindi niya sinabing, oh, the depth of the wisdom of God. Hindi rin lamang po niya sinabing, oh, the riches of the wisdom of God. Ang sabi ni Paul, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God.
Meaning, walang paraang masukat ang lalim at ang kayamanan o kasaganaan ng karunungan ng Diyos. At yun yung irony Yung parang mas tiwala pa tayo sa sarili nating diskarte. Na parang sa maraming pagkakataon, mas handa tayong pagdudaan ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Questionin kung saan tayo dinadala ng Diyos, saan tayo nilalagay ng Diyos. Paano nangyari yon sa liwanag ng mga katotohanan ito? Kung naiintindihan natin na ganun kalalim at ganun kayaman ang karunungan at kaalaman ng Diyos, magtitiwala pa po ba tayo sa ating sarili? Hindi kung tayo ay nasa katinuan. Yun ang problema. Sabi ko nga, hindi ba? Lalo yung mga in love. I'm in love. Ano nararanasan nila? Yung tinatawag nating temporary insanity. Hindi na marunong makinig. Bakit? Dahil, love conquers all. O, lahat na ng mga love is blind. Love, what is love? Love is a many splendor thing. Ano yun? Basta. It's a many splendor thing. Sinasabi po, mga kapatid, na yung knowledge dito ay tumutukoy sa nalalaman ng isang person. Habang yung wisdom naman ay tumutukoy sa abilidad kung paano gamitin yung kaalaman na yon, di ba? I mean, basic sa atin yan Hindi nyo ba napansin? Sa parehong kategorya po, ay lagpas-lagpasan ng kakayahan ng Diyos. Nalalaman niyang lahat. Walang nalilingid sa Diyos. Walang kamalian, walang kapintasan sa lahat ng kanyang mga hakbang at sa lahat ng kanyang mga pasya. Walang kamalian sa bawat pagsasakatuparan ng kanyang kalooban. If I may say, lahat ng ginagawa niya ay nagagawa niya perfectly. Perfectly executed ang lahat ng ginagawa niya. Tayo maraming tabas-tabas, amen? You remember the illustration? Gagawa ng bangka, namali ng sukat, yung bangka ay naging upuan na lang, lagari dito, pukpuk doon, upuan na nga lang, hindi na siya big enough para maging isang bangka. Para lang namali na naman ang sukat at namali na naman ang putol, yung upuan naging chopstick na lang. And then from there, toothpick na lang. I mean, pero, hindi ba ganun tayo sa ating mga pagpapasya? Kaya nga, sabi ng psalmist, in relation to this, I have rejoiced in the way of thy testimonies as much as in all riches. Psalm 119 verse 14, you see. Para kang nakasumpong ng kayamanan kung natutunan mong lumakad at pailalim sa karunungan ng Diyos, sa pasya ng Diyos. Pero ang malungkot, hindi lahat nakakasumpong nito. Hindi lahat ay nakakaunawa ng kahalagahan nito. Hindi lahat ay nagpapahalaga dito. Ito isang grasya na masaganang ibinibigay ng Diyos, walang bayad sa bawat isang natatakot sa Kanya, sa bawat isang umiibig sa Kanya, sa bawat isang tunay na nagpapahalaga sa Kanya. Malinaw ang lahat ng katotohanan yan sa mga sumusunod na mga talata. 1 Corinthians 2:14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned.
the natural man does not receive the things of God. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. 1 Corinthians 2:9-13. But as it is written, eye hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for whom? For them that love Him. But God had revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of man, save the Spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Now we have received, not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Libre, walang bayad. Pero ang tanong, ilan sa atin ang nag-a-avail at nagtatampisaw sa libre, walang bayad, masaganang karunungan ng ating Panginoong Diyos at sa mga totohanang nasa likod nito? Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Going back to our text, this time, let us read Romans 11:34 and 35. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been His counselor? Or who hath first given to Him, and it shall be recompensed unto Him. Alam po ninyo, ginawang kamangmangan ng Diyos ang karunungan ng tao. Ginawa niya ito, ipinakita niya in full display. Ipinahayag niya ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat si Hesukristo ay kabaliktaran ng lahat ng inaasahan at tinatawag ng sanlibutan na karunungan. Kabaliktaran siya ng lahat ng tinatawag ng sanlibutan na kapangyarihan o kaya naman ay ng katagumpayan. Let me give you an example. Nang magkatawan tao po ang ating Panginoon Hesukristo, saang bayan po ba siya nagmula? Nanggaling po siya sa isang abang tahanan, mula sa isang aba at hindi kilalang bayan ng Nazareth. Di ba, alam naman ninyo, mahilig tayong sumunod sa mga political happenings and extravaganza and etc. na nangyayari sa ating bayan at maging sa Estados Unidos, palapit nang mag-eleksyon doon. Well, kung politiko ka, at magpapakilala ka sa iyong mga constituents, abay, hindi ka magsisimula sa isang bayang di kilala. Amen? Not a good start, sabi nga ng mga political analysts, mga political strategists. Pero ito mismo, precisely, ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kontra yon sa diskarte ng tao. Tingnan ninyo para mas maintindihan natin yung halaga nito. Narito po sinabi ni David Mathis, the Old Testament never mentioned Nazareth. Nazareth was an uncelebrated, forgotten town off the beaten path, even for Galilee. When guileless Nathanael queried a friend about Jesus, he expressed the common Jewish sentiment in the first century, can anything good come out of Nazareth? Pero doon siya nagsimula. Doon pinili ng marunong na Diyos
na isilang ang Mesaya. Sa sukatan ng tao, ang tagumpay nagsisimula sa pagkakaroon ng tamang pamilyang pinagmulan. Marahil ay mayamang pamilya, influential na pamilya, may pinag-aralan, may pangalan. Pero pinili ng Diyos ang tila baga walang halaga at dukhang bayan na ito mula sa pamilya ng isang anluwage upang dito magmula ang Mesaya, ang tagapagligtas. May mga manloloko dyan, hindi ba? Sino nga ba yung isang sikat na manloloko? Na siya daw ay anak sa labas ni Marcos. O kasi yung pangalang Marcos. Amen? Hindi gayon ang pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Para patunayan niya na ang karunungan ng tao ay kamangmangan. Sa tuwin na pong ipapangaral ang gospel, sa tuwin na po na ipapangaral ang kamatayan, pagkalibing, at ang maluwalhating muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, mababanggit ang pangalan ng lugar na ito. Sabi po, for example, sa Mark 16:6, but he said to them, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, yung resurrection day, who was crucified. He is risen. He is not here. See the place where they laid him. Jesus of Nazareth. Sa Acts 2:22-24, ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you. As ye yourselves also know, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain, whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. Mga kapatid, muli, si Jesucristo po ay kabaligtaran ng lahat ng inaasahan at ng lahat ng tinatawag ng sanlibutan na karunungan, kapangyarihan, katagumpayan. Para kanino po, halimbawa, another example, ang mensaheng dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo. Para po ba sa mga intellectual? Para po ba sa mga marurunong ng sanlibutan? Para po ba sa mga may kapangyarihan? Para po ba sa mga may pagmamalaki? Hindi po. Ang mensaheng dala ng ating Panginoon ay para lamang sa mga may mababang loob. Para lamang sa mapagpakumbabang puso. Para lamang sa mga walang halaga sa mata ng sanlibutan. Nang naparito siya sa sanlibutan, paano po siya dumating? Hindi po siya dumating, hindi po siya naparito, dala ang malaking pulutong ng kanyang mga hukbo, gaya na isang makapangyarihang mananakop. At yan ang inaasahan sana ng bayang Israel. Siya'y naparito upang mamatay para sa katubusan ng mga kasalanan ng marami. Again, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Who are the perishing? The wise of this world. But to us who are being saved, it is the power of God. At mali man lang dumating tayo sa punto, mga kapatid,
na hindi na pinanggagalingan ng yabang natin, yung yaman natin, yung karunungan natin, yung kapangyarihan natin, yung klaro sa atin na pagdating sa harapan ng Diyos, tayo wala. Tayo dukha. Hindi natin makikita ang kahalagaan ng karunungan ng ating Panginoong Diyos. Ano ang ibig sabihin nito kung gayon? Para sa atin. Anong mensahe nito? Ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga mananampalataya ay huwag nating hanapin ang karunungan ng sanlibutan, ang kapangyarihan ng sanlibutan, ang mga pamamaraan ng sanlibutan, lalo na pagdating sa pangangaral ng Ebanghelyo. Lalo na pagdating sa pagpapakilala sa iba kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Brothers and sisters, the church cannot become like the world to reach the world. Christians must trust in the power of the gospel of Jesus Christ and not in vain and passing wisdom of this world. Huwag nating matagpuan ang ating sarili na nananangan, nagdi-defend sa programs ng simbahan, sa camaraderie halimbawa na ating pinakikita at pinararamdam sa bawat isa, yung warm fellowship. Pwede kasing magbago ang lahat. Amen? Can you imagine kung kaya lang nandito ang mga magulang dahilan sa maganda ang program ng simbahan tungkol sa kanilang mga anak? Paano kung hindi ma-meet yung expectation natin pagdating doon? Mananatili ka pa rin ba sa simbahan? Paano kung yung mga dati mong mainit ang pagtanggap sa'yo, ngayon malamig na? Mananatili ka pa rin ba sa simbahan? Mga kapatid, ang kailangan ng SGBC ay ang mas lumalaking pananaw kung sino ang Diyos. Yan ang kailangan ng SGBC. Ano man ang mangyari, ano man ang magbago, kung dumadakila ang Panginoon sa mata mo, magpapatuloy ka. Amen? For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be the glory forever. Amen. Ang sinasabi ng huli nating talata sa ating text. Saan po nanggaling ang lahat ng mga bagay? Wika ni Paul, of Him or from Him. Ang lahat ng mga bagay ay galing lamang sa Diyos. Umiiral ang buong universe dahil sa Diyos. Wala nang argument. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ang lahat ng detalye at ang bawat aspeto ng sanglilikha ay bunga ng plano at pag-iisip ng Diyos. At kasama na po dito ang plano ng pagliligtas sa mga naliligaw. Hindi plan B ng Diyos ang nangyari doon sa krus. Gaano man ka-cruel ang nangyari doon sa krus, hindi yan plan B. Bahagi ito ng plano niya buhat pa sa paglikha. The Lamb of God, sabi nga ng 1 Peter 1:18-21, the Lamb of God who was foreknown before the foundation of the world. Paano raw? Umiral ang lahat ng mga bagay? Muli, ayon kay Paul, through Him. Sa pamamagitan niya. All things, sabi ng John 1:3, all things were made by Him,
And without Him was not anything made that was made. Brothers and sisters, nothing exists that was not created by this God. He simply spoke and everything came into being. Think about that. And finally, bakit nalikha ang lahat ng mga bagay? Muli, ayon kay Paul, through Him, of Him, through Him, to Him. In other words, all things came into being to glorify God. You came into being to glorify God, to bring honor and glory to God. It's all about Him, brothers and sisters. Life is not about us. Life and everything is about God. May tendensiya po kasi tayong mag-isip na nilikha ng Diyos ang lahat para sa atin. Para sa ating kapakanan, para sa ating kaligayahan, para sa ating kaluwalhatian. Lord, thank you. Binigyan mo ako ng mabait na asawa. Ang bait-bait mo sa akin. Totoo yun. Pero yung asawa mo, kaya kasama mo, ay para pareho kayo na magdala ng kaluwalhatian at inyong salaminin kung gaano iniibig ni Kristo ang kanyang iglesia at kung paano na pailalim ang iglesia kay Kristo. Naintindihan ba natin yon? Ang ating pag-aasawa ay hindi tungkol sa inyong dalawa. Ang pag-aasawa ay tungkol sa Diyos na lumikha sa inyong dalawa at siyang dahilan bakit kayo nagkita, nagkakilala, nagsama at nagsasama hanggang ngayon. Ba't tinanggal ang Diyos sa picture? Bakit bigla ngayon ang relasyon nyo tungkol na lang sa inyo? Tungkol sa mga pangarap natin? Tungkol sa mga gusto nating marating? Gusto nating maranasan? Tungkol sa mga magiging anak natin? Nasa ng Diyos kung ang lahat ay nilikha para sa kanyang kaluwalhatian. Wala po akong asawa, kaya nga po malungkot ako Precisely. Wala kang asawa? Patunayan mo na ang Diyos ay kaluwa-luwalhati kahit nag-iisa ka. Amen? Maging yung ating pagiging nag-iisa ay dapat magdala ng kaluwalhatian sa Diyos. My. When God created all things, He did not do so in order that we might be glorified. Nothing could be farther from the truth. Baka nakakalimutan natin. Bahagi tayo ng nilikha ng Diyos. Hindi tayo ang rason bakit nilikha ng Diyos ang lahat. At kung bahagi tayo ng nilikha ng Diyos, lahat ng nilikha niya dapat magbalik sa Kanya ng kaluwalhatian. Oh, brothers and sisters, may we continue and may we constantly remind ourselves that God alone initiated salvation from Him and that God alone accomplished salvation through Him. And therefore, we certainly must proclaim that God alone should get the glory for it. To Him, of Him, through Him, to Him. Anong proper response sa lahat ng narinig natin? Romans 12:1 and 2. Amen? Kung na-realize mo na siya pala ay isang maluwalhating Diyos, ialay mo ang sarili mo na isang haing buhay. Huwag mong isang ayo ng pag-iisip mo sa pag-iisip ng sanlibutan.
Huwag mong i-define ang kaligayahan, ang katagumpayan, the way the world defines happiness, what happiness is, and what success is. Ba't ka nandito? I hope na hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil klaro sa'yo. Dapat siyang maluwalhati. And besides, where could we go? He alone has the words of life. Amen? Oh, praise be to God. Let's all stand up.